sa ating lahat. Maliwalas na araw. Aking morning devotions for today ay yung mababasa sa Santiago chapter 4. At tatapusin ko lang to kasi ano siya, 5 chapters. Yan. Kaibigan sa sanlibutan. So bago ang lahat, Lord, thank you Lord for this day. Thank you Lord for the life. Thank you Lord sa part na to. Thank you Lord for the wisdom na ibinibigay mo sa akin. Ikaw po ang manguna sa aking mga gagawin, sa aking gagawin pa Lord, at sana Lord pagpalain mo ang bawat manunood itong aking munting channel, at maraming salamat po sa life ng aking employers na sila po yung channel of blessings. I pray Lord na one day ay magiging mamumulat din siya sa kapangyarihan ng Panginoon Lord. I pray din sa aking alaga na sana ay paglaki niya po ay magkaroon din po siya ng godly desires na ginagawa ko dahil po nakikita po niya sa akin, at sa lahat po ng aking mga kaibigan at sa lahat po ng mga pastors for today. Stay blessed everyone, at salamat po sa inyong mga buhay-buhay dahil kayo po ang tanglaw sa mga nag-uumpisa. Let your be done Lord sa aming mga buhay, and in Jesus name I pray. In Jesus name I pray. Amen. Pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Saan nagmumula ang digmaan at saan nagmumula ang mga aaway sa inyo? Hindi ba mula sa inyong mga kalayawan na nakipaglaban sa inyong mga sangkap? Kayo'y naghahangad at kayo'y wala, kayo'y pumapatay at kayo'y nag-iimbot at kayo'y hindi nagkakamit. Kayo'y nag-aaway at nagdidigmaan, kayo'y walang sapagkat hindi kayo humihingi. Kayo'y humingi at hindi tumanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Mga mangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. O inisip ba ninyo na walang kabuluhan ang sinabi ng kasulatan na ang Espiritu na pinatira niya sa atin ay nagnanasa na may panibugho, ngunit siya ay nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya't sinasabi ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapakumbaba. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at siya'y lalayo sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso. Kayong may dalawang pag-iisip. Kayo'y managhoy, magluksa at umiyak. Palitan ninyo ng pagtawa, ng pagluluksa at ang inyong kagalakan sa kalungkutan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Babala laban sa paghatol. Mga kapatid, huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita ng masama laban sa kautusan. At humahatol sa kautusan, ngunit kung ngunit kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na nga tagatupad ng kautusan, kundi isang hukom. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Siya ay may kapangyarihang magligtas at pumuksa. At sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Babala laban sa kapalaluan. Hali kayo, ngayon kayo'y nagsasabing ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o ganoong bayan, at kami ay mangangalakal doon ng isang
taon at kikita. Gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas, ano pa ang inyong buhay. Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sa halip ay dapat ninyong sabihin kung luluubin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit, ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan at at lahat ng gayon ay nagmamalaking masama. Kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuting ngunit hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. O, diba guys? Alam niyo po, ang salita ng Panginoon ay talaga ito po yung ating guidelines. Kaya kayo, pag kayo ay talagang gusto nyong mabago ang inyong buhay, wag sa tao kayo mangusap. Sa Panginoon po kayo mangusap kasi ito po yung talagang ito po yung gawin natin yung devotional every morning po. Kahit isang isang chapter lang by day, alam nyo. Tapos hindi naman kailangan po kasing i-memorize. But memorize is advantage para kung kahit saan ka mapunta, at least may baon-baon ka. But hindi, maganda rin po yung nagbabasa po tapos sinasabuhay natin unti-unti. Pag nasa sa buhay natin, kahit di naman natin talaga totally memorize, but at least nakikita, sabi nga po nila, mas mainam yung ginagawa kaysa ngawa ng gawa. Di po ba? Ganun lang po yun. So, di ba, sabi dito, sa pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Yan. Ngunit siya nagbibigay higit sa biyaya. Sinabi ng Diyos, nagmamataas. Subalit nagbibigay ng biyaya ang mga mapagpakumbaba. Yan. Yan. Yung mga mapagpakumbaba, kahit na gusto nang magalit, tinitiis na lang kasi nga alam na nila yung galit ay hindi sa Panginoon. Ha? Kaya pagkasakop kayo sa inyo at labanan ninyo ang diablo at siya ay lalayo sa inyo. Yan, kita nyo. Kung titignan nyo, kung may na-encounter kayong mga tao na sabihin na natin hindi talaga para simba, kahit ako man naman nun, pag may nakita akong may Bible, ako mismo ang umaalis. But glory to God, pag talaga ang kausap mo is parehas kayong may discharge, alam mo, walang away na mangyayari. Kaya lang po nag-aaway-away talaga kahit sa magkakaibigan, mag-asawa, pamilya, kasi nga hindi nagkakaintindihan. Alam niyo po kung talagang tayo ay talagang iisa lang ang ating guidelines. Alam niyo ang sarap ng buhay nating araw-araw. Walang takot, yung para lang yung peace ang buhay natin. Kaya sabi dito, babala sa paghatol. Sabi nga dito, huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa. Yan, ang magsalita laban sa kapatid ay humahatol sa kanyang kapatid at masama laban sa kautusan at maghahatol. Kaya kayo pwedeng mag-correct, pero wag niyo naman to the point na wala ka lang, kung baga kunwari may nagkaibigan ka, paulit-ulit na lang. Pagka ang isang kaibigan na yun is pinagsabihan mo isa, dalawa, tatlo, wag mo nang insist kasi hindi natin mababago ang isang tao. Kahit ako din, hindi tao ang nagpabago sa akin kundi ang salita ng Panginoon. Kaya dito babala sa kapalaluan. Yan. Kaya sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ay ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Alam niyo po, ito yung sinasabi na alam mo na yung tama at hindi mo ginagawa, ito ay sin. Ito po yun, napakaliwanag sabi ng ng Santiago. Alam niyo itong Santiago na to, chapters na to, napaka 5 chapter lang siya, pero malaman. Alam niyo po ito, pag ito po yung talagang tinutukan nyo, talagang magiging siguro ang buhay nyo talagang inspiring. Parang sabihin nyo, ito pala yun. Kaya tandaan niyo po mga kaibigan, wag po tayong makiayon sa sanlibutan. Alam niyo po yung sa sanlibutan is lagi na lang yung ako, yung wala na ba para kay Lord, yung ganun yung. Alam niyo po minsan ang pagpipray ng iba is groceries.
Lord, Panginoon. Lagi na lang Panginoon. Wala bang para sa Panginoon? Ganun po. Alam niyo ba ang para sa Panginoon is maglingkod po tayo ng walang pag-aalinlangan. Ang unang paglilingkod po sa Panginoon, ito po. Ito ang hindi maalam ng iba. Yung ikaw palang may disiplina sa sarili mo, guys, is a kind of worship po yun. Number 1 po yun. Pag may disiplina pa tayo sa ating buhay, alam niyo po, nasa ayos lahat. Hindi yan magulo, kahit babalik-balik ta rin ka pa, kahit ilang tao pa yan na magsasabing ikaw ganito, ganyan, ganyan. Alam niyo po, wala po yung panama, kasi ang salita ng Panginoon, ito po yung talagang ating sandigan for God's glory alone. Kaya hanggang dito na lamang po, dapat po magbasa din po kayo para po maayos po yung buhay nyo. Kung gusto niyo pong maayos na buhay, guys, ito lang po. Dito lang po, kasi dati rin po ako ay number 1 ako. Ako ang nanghahamon sa away, but to God's be the glory. Nung ako'y natuto na nito, hayaan ko na lang. So hanggang dito na lamang po, at happy Appreciation Pastors Days po sa lahat po ng mga pastors sa buong mundo. Bye-bye!